Simulan na natin ang balitaan. Narito po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Umabot na sa 142 ang bilang ng mga biktima ng paputok mula December 22 hanggang December 29 ayon sa Department of Health. Tumaas ito ng 35% kumpara sa 105 na naitala noong 2023 at 115 na biktima ay may edad na 19 pababa. Karamihan sa mga insidente ay dulot na ang iligal na paputok tulad ng boga, 5-star at piccolo. Muling paalala ng DOH na kahit legal ang mga paputok, delikado pa rin ito kaya't mas mainam na gumamit ng alternatibong pampaingay tulad ng torotot o musika. Hataw Balita ngayon. Isang 78 anyos na lalaki mula sa Central Luzon ang nasawi matapos tamaan ng Judas belt na kanyang sinindihan noong December 22. Ayon sa Department of Health o DOH, binawian ng buhay ang biktima dahil sa komplikasyon mula sa kanyang mga sugat, kabilang na ang impeksyon. Ito na ang unang naitalang nasawi dahil sa paputok bago pumasok ang taong 2025. Hataw Balita ngayon. Mahigit 37,000 polis ang dineploy ng Philippine National Police o PNP sa buong bansa upang tiyakin ang kaligtasan at kaayusan sa pagpapalit ng taon. Ayon kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, handa ang mga pulis na tumugon sa mga emergency tulad ng sunog, aksidente at iba pang insidente. Sa Metro Manila, higit 10,000 pulis ang nakatalaga sa mga terminal, simbahan, malls at iba pang matataong lugar. Binalaan ng PNP ang publiko laban sa indiscriminate firing at sinabing agad aarestuhin ang sinumang lalabag dito. Hataw Balita ngayon. Arestado ang isang pulis matapos ang pamamaril sa loob ng isang bus na ikinasawi ng isang pasahero at ikinasugat ng 2 pulis sa border ng Cotabato at Davao del Sur bandang madaling araw noong Sabado. Hinihinalang lasing ang suspect na kinilalang si Corporal Alfred Dawatan Sabas nang mangyari ang insidente sa isang Mindanao Star bus sa Barangay Batasan, Makilala, North Cotabato. Nahuli ang salarin bandang alas 5 ng umaga noong Sabado sa Davao del Sur. Hataw Balita ngayon. Ligtas na nakauwi sa Pilipinas kahapon, December 29, ang 13 Filipino surrogates mula Cambodia. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, 3 sa kanila ang nanganak na, habang ang iba ay buntis pa at binigyan ng royal pardon matapos ang diplomasya ng Philippine Embassy sa Pohnpei. Kasalukuyan sila nasa pangangalaga ng Department of Social Welfare and Development at binigyan ng Department of Foreign Affairs ng $100,000 na financial assistance. Pinapaalalahanan ng DFA at DOJ ang mga Pilipino na bawal ang surrogacy sa Cambodia at mag-ingat sa mga mapanlinlang na alok ng trabaho. Hataw Balita ngayon. Ikinalulungkot ng Department of Migrant Workers o DMW at Philippine Embassy sa Kuwait ang insidente kung saan nasangkot ang isang Pilipinang kasambahay sa pagkamatay ng isang batang Kuwaiti. Ayon sa embahada, nakikipagtulungan sila sa Kuwaiti authorities sa investigasyon habang nagbibigay ng suporta sa kasambahay alinsunod sa batas ng Kuwait. Tiniyak ng DMW at embahada na ang insidente ay isang isolated case at hindi sumasalamin sa mga pagpapahalaga ng mga Pilipino na kilala sa pagiging masipag at maaasahan. Nagpaabot din sila ng pakikiramay sa pamilya ng bata sa gitna ng trahedyang ito. Hataw Balita ngayon. Hinimok ni National Security Advisor Eduardo Anyo ang China na igalang ang karapatan ng Pilipinas na palakasin ang depensa nito, kabilang ang pagbili ng US Typhoon missile system. Ayon kay Anyo, ang mga pahayag na nagdudulot ng arms race ay walang basihan at bahagi ng mga hakbang upang protektahan ang soberenya ng bansa. Samantala, pinuna ng bayan muna ang planong pagbili ng missile system na nagdudulot umano ng tensyon at labis na gastusin sa bansa. Hataw Balita ngayon. Mariing tinutulan ng Workers and Peasants Party ang Commission on Elections o COMELEC sa desisyon nitong payagan
ang religious group leader na si Apollo Quiboloy na tumakbo bilang senador sa kabila ng mga kasong human trafficking at child sex abuse na kinakaharap nito. Ayon sa COMELEC, walang sapat na batayan ng petisyon para ideklarang nuisance candidate si Quiboloy, kaya't nanindigan ito sa desisyon ng First Division na pahintulutan ng religious leader na tumakbo. Dahil dito maghahain ng apela ang WPP sa Korte Suprema upang baliktarin ang desisyon ng poll body na tinawag nilang hindi makatarungan at diskriminasyon. Hataw Balita ngayon. Naglabas ang Philippine Institute of Volcanology ng video ng ash emission mula sa Canlaon Volcano noong linggo na nagpakita ng 7 discrete ash emissions simula Sabado. Umabot sa 100 to 200 meters ang grayish plumes mula naman sa summit crater na tinagay ng hangin pakanluran kasabay ng 16 volcanic earthquakes at 3,984 na tonelada ng sulfur dioxide emission. Nananatili ang alert level 3 sa bulkan dahil sa magmatic unrest matapos ang pagsabog nito noong December 9. Hataw Balita ngayon. Ipinapanukala ng ilang kongresista sa Kamara ang House Resolution Number 2147 na layong imbestigahan ang paglathala ng mali at malisyosong content sa social media. Ayon sa mga mambabatas, ginagamit ang mga maling content upang magsulong ng scams, cyberbullying at iba pang mga aktibidad na nakasasama sa publiko. Dahil dito, nais nilang magsagawa ng investigasyon sa pamamagitan ng mga komite sa Public Order, ICT at Public Information upang matukoy ang mga nasa likod ng mga malisyosong post. Hataw Balita ngayon. Isang crystal-like substance ang natagpuan naman ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAI City sa ilalim ng passenger seat ng isang pampasaherong bus sa EDSA Busway. Ayon dito, inireport ito ng driver at konduktor ng bus na sina Guevara, Josephine Lunaria at Laigo Christopher James Animas noong December 27 at na-recover ang hinihinalang droga sa Guadalupe Station. Nagsasagawa na ng investigasyon ang Coast Guard sa Investigation and Detection Management Service o IDMS upang matukoy ang uri at pinagmulan ng droga. Hataw Balita ngayon. Matapos ang historic win ng Philippine Men's National Football Team laban sa Thailand sa unang leg ng semifinals ng 2024 ASEAN Championship, target nilang makapasok sa kanilang unang finals. Sa kabila ng tagumpay, iginit ng star midfielder na si Sandro Reyes na hindi pa tapos ang laban at kinakailangang magpakita pa sila ng mahusay na laro sa ikalawang leg sa Bangkok ngayong gabi. Ayon kay Coach Albert Capellas, ang unang leg ay isang mahalagang tagumpay, ngunit kalahati pa lamang ng trabaho ang natapos kaya't asahan pa na muli nilang ibibigay ang lahat ng kanilang makakaya para makapasok sa finals at makuha ang inaasam na titulo. Hataw Balita ngayon. Naibabaw ang katapat ng ilang airport personnel na nagbalik ng mga natagpuang pera at gamit sa iba't ibang paliparan sa bansa. Noong December 26, natagpuan ng mga kawani ng Butuan Airport na si Albert Mantilla at Richard Averario ang 5,000 piso at naibalik ito sa may-ari na si Encarnacion Plaza. Sa Puerto Princesa, natagpuan ni Alan Martinez ang isang pouch na naglalaman ng pera, passbook at ID na pag-aari naman ni Virgilio Olia Jr. Samantalang isang clutch bag na naglalaman naman ng 100,000 piso at mga dokumento ang natagpuan naman ni Chris team member Johnny Naldo sa Laguindingan Airport at naibalik na rin ang bag sa may-ari nito. Mula rito sa UNTV, saludo kami sa inyong katapatan. Hataw Balita ngayon. Inanunsyo ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP ang mga aktibidad para sa paggunita ng Rizal Day ngayong araw kasabay ng ika-128 anibersaryo ng pagkamatay ng pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Kabilang dito ang nationwide flag raising at wreath laying ceremony sa Rizal Park, Calamba at Dapitan, pati na rin ang exhibit na Remembering Rizal in Artworks and Monuments
sa NHCP Central Office. Magkakaroon din ng Hagod Rizal workshop at exhibit sa Museo ni Jose Rizal sa Intramuros at ilulunsad ng National Museum ang iskultura ni Josephine Bracken na Sleeping Josephine. Hataw Balita ngayon. Muli nagpapaalala ang Department of Health na posibleng tumaas ang bilang ng mga magkakaroon ng respiratory disease dulot ng usok mula sa mga paputok ngayong nalalapit na ang pagpapalit ng taon. 2 araw bago ang 2025, nakapagtala na ang ahensya ng 46 na kaso ng bronchial asthma at acute exacerbation. Ayon kay DOH ASEC Albert Domingo, pinapayuhan ang mga taong may hika o sensitibo sa usok na magsuot ng N95 mask o gumamit ng basang tuwalya para protektahan ang sarili. Hataw Balita ngayon. Arestado ang 23 individual na hinihinalang sangkot sa ilegal na pagmimina sa Bunawan, Agusan del Sur. Ayon sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group, kabilang sa mga nahuli ang isang minor de edad na ngayon ay nasa pangangalaga na ng Municipal Social Welfare and Development Office, habang ang 22 iba pa ay nakakulong na sa Bunawan Municipal Police Station. Kakasuhan ng mga suspect ng paglabag sa Philippine Mining Act matapos nakumpiska sa kanila ang 35 sako ng mga batong may ginto, mga gamit sa pagmimina at mga improvised na pampasabog. Hataw Balita ngayon. Nasamsam naman ng Philippine National Police Drug Enforcement Group ang mahigit sa 30 million pesos na halaga ng cash marijuana mula sa 2 balikbayan boxes na dumating mula sa Ontario, Canada. Natuklasan ang mahigit sa 20,000 na grams na cash gamit ang drug sniffing dogs ng PDEG matapos ma-flag ng forwarding company dahil sa malakas na amoy. Patuloy ang investigasyon ng PDEG upang matukoy ang sender at recipient na mga kahon na nakapangalan naman sa Bulacan. Hataw Balita ngayon. Sumiklab ang sunog sa residential area sa Barangay 118 Caloocan City bandang madaling araw nitong Linggo, December 29. Isang person with disability o PWD ang nasawi matapos bumalik sa bahay habang nasusunog ito at mahigit 50 pamilya ang nawalan ng tirahan. Ayon kay Fire Senior Inspector Elizer Ruben Leal, nagsimula ang sunog pasado alas 2 ng madaling araw sa ikalawang palapag ng 3-story building at napula matapos ang 2 oras. Dahil sa masikip at dikit-dikit ang mga bahay, mabilis kumalat ang apoy at nagdulot ng pinsala na tinatayang umabot sa 200,000 piso. Hataw Balita ngayon. At para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito po ang ating global correspondent na si Carmela Marinda mula sa San Francisco, California, USA. Niyanig ang mundo ng aviation matapos maitala ang 4 na magkakasunod na pagbagsak ng eroplano sa loob ng 1 linggo. Kabilang ang Jeju Air Flight 2216 na kumitil ng 179 na buhay sa South Korea. Nagliyab ang eroplano matapos sumadsad sa runway at tanging 2 crew member nito ang nakaligtas. Hinihinala ng mga eksperto na bird strike o masamang panahon ang sanhi ng pagbagsak. Na-recover na ang 2 black boxes na inaasahang magbibigay liwanag sa insidente. Samantala, 3 iba pang plane crash ang iniulat sa Azerbaijan, Canada at Norway. Ngunit walang naitalang pagkasawi sa 2 sa mga ito. Patuloy naman ang panawagan para sa mas mahigpit na aviation safety measures. Hataw Balita ngayon. Nagpahirap at nagdulot ng trahedya ang malalakas na bagyo at tornado sa Southern United States nitong Sabado. Ilan sa mga residente ang nasawi at nasugatan habang nag-iwan din ng malaking pinsala sa mga tahanan at sasakyan. Ito ang humahataw na balita ni Abby Valdez. Hataw Balita ngayon.
Kinumpirma na National Weather Service noong Sabado, December 28 ang pagtama ng ilang tornado sa labas ng Houston sa Estados Unidos. 2 nasawi, 4 ang sugatan at maraming tahanan at sasakyan na nasira. Naiulat din ang matitinding bagyo sa Mississippi, Louisiana at Texas. Nagbabala ang NWS ng posibleng malalakas na tornado mula Texas hanggang Mississippi na maaaring magdulot ng malawakang pinsala. Naglabas din ng forecast ang ahensya ng thunderstorms, malalakas na ulan, hangin, flash floods at hail na hanggang 2 pulgada ang laki. Bumuhos ang malakas na ulan at bugso ng hangin sa Oregon at California nitong Sabado. Inaasahang bubuti ang panahon pagsapit ng Lunes, ngunit mananatiling higit sa normal ang temperatura sa maraming bahagi ng bansa sa mga susunod na araw. Abby Valdez, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Makatatanggap ang mga manggagawa at sole traders na apektado ng bushfire sa Victoria, Australia ng disaster recovery payment. Makukuha ng mga biktima ang allowance katumbas ng hanggang 13 linggong sahod simula mamayang hapon. Ito ang humahataw na balita ni Danny Dalieva. Hataw Balita Ngayon. Inanunsyo ni Australian Prime Minister Anthony Albanese at Victoria State Premier Jacinta Allan ang pagkakaloob ng disaster recovery payment sa mga biktima ng bushfires sa Grampians National Park. Ayon kay Prime Minister Albanese, kailangan lamang magtungo ang mga apektadong Victorian workers at sole traders sa MyGov website o tumawag sa Australian Government Emergency Information Hotline para mag-apply sa allowance. Ang isang eligible adult ay makatatanggap ng $680 Australian dollars, samantalang ang isang bata naman ay makatatanggap ng $340 Australian dollars o hindi higit sa $2,380 Australian dollars bawat pamilya para sa kanilang mga pangunahing pangangailangan. Nagtungo sa Grampians National Park ang 2 leader at pinasalamatan ang mga nagtulong-tulong sa pag-apula sa apoy. Naitala na 4 na bahay at 11 sheds ang nasunog sa bushfires na tumupok ng higit 75,000 hectares, subalit maaari pang tumaas ang bilang na ito. Bagamat bahagya ng lumamig ang panahon, nagbabala si State Control Center Victoria spokesperson Luke Haggerty na posibleng umabot pa ng ilang linggo bago tuluyang maapula ang apoy. Danny Dalieva, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Bumisita ang 93-year-old Navy ship ng Italy sa Abu Dhabi, United Arab Emirates bilang bahagi ng 3-year-old voyage. Ito ang humahataw na balita ni Bradley Robuza. Hataw Balita Ngayon. Sa unang pagkakataon dumaong sa Abu Dhabi, United Arab Emirates ang Amerigo Vespucci, ang pinakamatandang active military vessel ng Italian Navy noong Biyernes, December 27 bilang bahagi ng kanilang 3-year world tour. Sa 36 na nakatakdang ports na lalakbayin ng Italian naval vessel, ang bansang UAE ang ika-31 pagdaong nito. Ang barko ay isang floating embassy ng Italy at nagsisilbi rin bilang training ship para sa mga cadets ng Italian Royal Navy. Bukas sa publiko ang Villaggio Italia, kung saan makikita ang kultura ng Italia sa pamamagitan ng band concerts, exhibits at conferences. Ang barko ay pinangalan kay Amerigo Vespucci na isang kilalang explorer at navigator mula sa Florence, Italy, na siyang pinanggalingan rin ng pangalan ng bansang Amerika. Ito ay may haba na 101 meters, lapad na 15.5 meters at 3 vertical mast na may kabuuang 24 sails. May kasamang 264 crew members ang barko, kabilang ang military personnel, 15 officers, 30 non-commissioned officers, 34 sergeants at 185 sub-commissioned officers. Bukod sa makapaglalayag sa iba't ibang bansa, dayon din ng world tour na mapalakas ang ugnayan ng UAE at Italy. Ilang mga Pinoy na nasa Abu Dhabi ang namangha sa Amerigo Vespucci ship na itinuturing din na most beautiful ship in the world. Overall experience, it was amazing experience. Especially yung lumang ship, di ba? Madalang nakakita yung mga kabataan natin ngayon. So, great experience para sa mga anak ko. Ilan sa mga lugar na tinungo ng naval ship ang Tokyo, Los Angeles, Mumbai at Doha, at mamamalagi ito sa Abu Dhabi hanggang bukas.
Ang Amerigo Vespucci ang pinakamatandang active military vessel ng Italian Navy. Nakatakda rin itong bumisita sa Jeddah, Saudi Arabia sa susunod na taon. Brady Robuza, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Nagsagawa ng key policy setting meeting si North Korean leader Kim Jong-un kasama ang ruling party ng bansa. Napagkasunduan ng mga opisyal na lumikha ng pinakamaigpit na estratehiya upang maprotektahan ang seguridad at pambansang interes ng North Korea sa harap ng pressure mula sa Estados Unidos. Layon umano nitong mapanatili ang seguridad at pambansang interes. Itinuro ng North Korea ang lumalakas na alyansa sa pagitan ng Estados Unidos, South Korea at Japan na anilay nagbunga ng nuclear military bloc. Bukod pa rito, tinawag ng North Korea ang South Korea bilang anti-communist outpost ng US. Sa pagpupulong, tinalakay rin ang mga pagbaha sa bansa na nakaapekto sa Kapitolyo na Pyongyang at ang pagpapalakas ng pakikipag-ugnayan sa mga kaalyadong bansa. Pinanawagan din ni Kim Jong-un ang pagpapaunlad ng defense science at technology ng bansa upang palakasin ang deterrence sa gitna ng banta ng digmaan. Hataw Balita Ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa San Francisco, California, USA, ako si Carmela Marinda. Magandang araw. Hataw Balita Ngayon. Sa nalalapit na pagpapalit ng taon, may mga naitatalang sunog sa iba't ibang bahagi ng bansa nitong mga nakaraang araw. Kaugnay niyan, makakapanayam natin si Fire Senior Superintendent Annalyn Carvajal Atienza. Happy po ng Public Information Service at the spokesperson ng Bureau of Fire Protection o BFP upang magbigay ng detalye ukol sa ginagawang paghahanda ng ahensya para maiwasan ang mga aksidente o insidente ng sunog. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Annalyn. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa amin ngayong umaga. Kumusta po kayo? Good morning po, ma'am, sa inyo at sa lahat po ng tagapakinig natin. Maraming salamat po. Ilan na po ba ang naitatalang sunog sa bansa na konektado sa mga paputok o firecrackers po? So ngayon po, meron na po tayong 32 fire incidents na naganap related po sa firecrackers and hopefully hanggang doon na lamang hanggang sa makasalubong po natin ang 2025. Ano po yung nakikita niyong problema doon sa mga nangyayaring insidente po ng sunog? Sa kabuuan po, ang ating top cause of fire ay may kinalaman sa electrical ignition. So ito po ay hinggil sa ating mga linya ng kuryente sa residential areas dahil ito rin po ang majority ng ating incidents ngayong taon. So ang ating pong patuloy na pagpapaalala sa more conscious na paggagamit ng ating mga electrical appliances sa ating pong mga bahay-bahay at ganoon na rin po yung linya ng kuryente natin sa ating bahay kung saan sa katagalan ay rumurupok na po ito at kapag ito ay dinaluyan ng kuryente, yun po ang nagiging sanhi ng pag-umpisa ng sunog. So, ibig sabihin na overload ang gamit din doon sa loob ng bahay. So, you're saying po, ma'am, na ang karamihan ng mga nasusunog ngayong mga panahon na ito ay ganun, yung pa rin po, yung sunog sa bahay na pinagmumulan na mga problema sa koneksyon ng kuryente. Paano nyo po ito tinutugunan? Paano po kayo nakakatulong dito na ma-inform yung ating mga kababayan? Siyempre po, kasi majority sa ating insidente ay residential kung saan nakatutok po ang BFP dyan dun sa ating programang Oplan Ligtas na Pamayanan. At tayo po ay nagbabahay-bahay para kausapin ang ating mga residents na magkaroon ng check-up sa ating mga linya ng kuryente, especially mga 10 years ago na naitayo na at
sa paglago ng pamilya, pagdagdag ng appliances, pagkakaroon ng mga renovation, ay isali po yung wirings, yung main line ng ating supply ng kuryente. Okay, mayroon din po ba kayong kinikreate na mga awareness para matulungan sila, na ma-inform, matulungan, maturuan? Mayroon bang ganong klaseng campaign ang Bureau of Fire Protection po, Ma'am Annalie? Kuspusan po ang ating kampanya, hinggil po dito, lalo tigit na nga po itong sa ating pag-celebrate ng Christmas at New Year. At dahil iba din po sa ating mga insidente, ay naging sanhi ang ating mga palamuti, itong mga tinatawag nating Christmas lights. Kaya doon po tinututok ng agency ngayon ang ating fire prevention, fire safety awareness na mga campaigns po natin. Okay. Sa mga kababayan natin na nakikinig at nanonood dito po sa Hataw Balita, ano yung gusto nyo mensahe nyo? Go ahead po, ma'am. Muli po natin pinapaalala na naway mas maging conscious po tayo, no, dahil majority nga dito sa investigation, lumalabas sa investigation ay may mga human error, ika pa nga. So nakaligtaan, na overnight nakasaksak, hindi maayos ang pagkakagawa ng kanilang linya ng kuryente, at ganoon na rin po itong related sa firecrackers. Ang ating pagpanawagan ay hanggat maaari nga po, wag nang gumamit ng paputok sa mga bahay-bahay, bagkos ay tayo po ay makidalo sa community fireworks display areas na itinilaga po ng ating mga local government units. Tiyak po ito ay safe dahil nandyan po nakaantabay ang fire truck ng ating Bureau of Fire, at sa kung anumang pong emergency na pangangailanganin ng responde, i-dial po nila right away ang 911 bago po tayo mag-video or mag-vlog. Okay. Ma'am, may pahabol na tanong dito, Ma'am Annalie, ba ihabol natin ito. Paano daw po ba, ginagawa niyo po ba talaga yung mga panghuhuli just in case na mayroon kayong naaktuhan na doon sa isang lugar ay bawal yung pagpapaputok doon sa mga crowded areas? Mayroon ba kayong mga insidente na na-experience niya na talagang yung BFP ay hinuhuli sila, o kaya pag nahuli, pinagsasabihan, hindi naman sila pinipenalize? Ma'am, would you like to share kung sakasakali nagkaroon kayo ng ganitong klaseng eksperyensya, Ma'am Annalie? Thank you po. Para po sa kaalaman ng lahat, ang BFP po ay hindi po nang huhuli, bagkos ito po ang function ng ating mga kasama from the Philippine National Police. However, we are also taking part in maintaining or in monitoring, in assuring na wala nga pong ganitong nagaganap. In the event may makita kami, may mapansin kami, nire-report natin. Kasama po kami sa pag-report sa Philippine National Police para po sa confiscation nito. At ganoon na rin sa disposal itong mga nahuhuling, mga pinagbabawal po ang paputok. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras. Fire Senior Superintendent Annalie Carbajal Atienza, Hepe po ng Public Information Service at spokesperson ng Bureau of Fire Protection. Maraming salamat din po at Happy New Year po sa ating lahat. Nahuli ng pinagsanib na puwersa ng mga unit ng Philippine National Police ang nagtitinda ng illegal na paputok online. Modus ng mga suspect sa mga transaksyon ng paggamit ng isang dummy account, saka magbebenta sa marketplace sa Facebook at saka isasagawa ang bentahan. Si Ryan Salatandol humahataw. Hataw Balita ngayon. Napasa kamay ngayon ng mga otoridad ang isang online seller sa Facebook matapos itong mahuling nagbebenta ng iligal na paputok. Arestado sa operasyon ng pinagsanib na puwersa ng Camarines Sur Police Provincial Office o CSPPO, Regional Anti-Crime Unit 5, Camarines Sur PCRT, Pili PNP, Regional Explosive Unit at Camarines Sur 1st Provincial Mobile Force Company ang sospek na kinilala sa pangalang Oli, 33 anyos, mula sa Milaor, Camarines Sur.
Isinagawa ang entrapment operation sa Governor Jose Fuentebella National Highway sa Barangay Anayan Pili, Camarines Sur. Gumamit umano ng isang Facebook dummy account si Oli, saka ito nagpo-post hinggil sa pagbebenta ng boga sa halagang 500 pesos at may karagdagang 100 pa para sa spray na naglalaman ng denatured alcohol. Sa operasyon, na-recover ang 3 piraso ng ipinagbabawal na paputok na boga o improvised cannon at 2 bote ng denatured alcohol. Nahaharap ngayon si Oli sa kasong paglabag sa Republic Act 7183 o ang Act of Regulating the Sales, Manufacture, Distribution and Use of Firecracker and Pyrotechnic Device. Posible ring sampahan ng kasong paglabag sa Section 6 ng RA 10175 o mas kilala bilang Cybercrime Prevention Act of 2021. Samantala, dinala ang sospek sa Pili Municipal Station para sa kaukulang investigasyon. Patuloy naman ang paalala ng Philippine National Police sa publiko na mahigpit nilang mamanmanan ang mga ganitong aktibidad upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Patuloy na ikinakampanya ngayon ng Bureau of Fire Protection sa mga local government unit na magkaroon ng designated fireworks display areas sa araw ng pagpapalit ng taon upang makaiwas sa disgrasya. Si Nestor Torres, humahataw. Hataw Balita ngayon. Batay sa pinakabagong update na inilabas ng Bureau of Fire Protection nitong December 28, 5 na ang nasawi habang 24 ang injured pagdating sa pyrotechnics at firecracker-related incidents sa taong 2024, habang nasa 210 million naman ang kabuang damages. Ayon kay Bureau of Fire Protection Officer in Charge, Fire Chief Superintendent Jesus Fernandez, para makaiwas sa peligrong hatid ng paputok, lalo na sa mga residential area. Hinikayat nito ang mga local government unit na magkaroon ng isang designated fireworks display area, pwedeng sa barangay o maluwag na bakanting lote na malayo sa mga bahay. Yun nga po yung essence nung pagpasa nung Executive Order 28, yung designated area for fireworks display. At very forceful naman or very compliant naman yung mga LGU na nag-observe ng ganong system. Kasi dito, yung mga area na designated area is safe talaga, nakita na. Kumbaga, dumaan sa assessment ng LGU, BFP, PNP na talagang safe siya for fireworks display. Gayon din, para makaiwas na maputukan, nagbibigay din ang BFP ng mga flyer na magsisilbing paalala sa publiko upang makaiwas sa disgrasya ng paputok. Ito po naman po ay isang paalala sa ating mga kababayan na dapat during this time ay siguro bilhin nila kung ano man yung regulated ng ating gobyerno na binebenta. Huwag silang gagamit ng mga illegal, yung hindi siya inalaw ng batas na ma-manufacture. Ito kasi yung nagkakos ng injury. So ito rin napapaalala kanila na after effects talaga ng paputok pag hindi ginamit ng tama ay injuries or di kaya sunog. Samantala, binigyang diin ng BFP na huwag pahawakan o paggamitin ng paputok ang mga bata, lalo na ang malalakas na uri ng paputok na nakamamatay. Yun din po yung in-advocacy natin. Dapat tignan ng mga magulang yung kanilang mga anak para sa ganun ay hindi maisama sa mga statistika ng mga napaputukan o di kaya mga injury. So siguro sa pag-aalaga rin ng kanilang mga magulang, makikita kung talagang meron yung guidance. Samantala, pakiusap naman sa BFP ni Lea Alapide, Presidente ng Philippine Pyrotechnics Manufacturer and Dealers Association Incorporated. Kung maari ay huwag iwas paputok, kundi ingat paputok ang ikampanya dahil naapektuhan anya ang industriya nila ng paputok o firecrackers. Dapat anyang bantayan hindi lang ang mga dealer at pagawaan sa Bukawi, kundi maging ang mga online retailer na nagbebenta ng mga bawal na paputok na walang accreditation permit. Sad to say na pag-click ninyo sa internet, makikita nyo, meron kayong makikita na nag-online selling. At yun po yung kalaban namin. Parehasly na sir, and together with the PNP, we really are working together na sana po, yun po ang mapakasa. Kasi sila po yung sumisira sa aming sektor.
Samantala, naglagay naman ang BFP ng mga standby fire truck at mga tauhan malapit sa mga tindahan ng paputok bilang paghahanda kung sakaling may mangyaring sunog o disgrasya. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Nagdeklara ng state of calamity ang provincial government ng Biliran matapos ipagbawal ang mga mabibigat na sasakyan sa paggamit ng isang 48 taong gulang na tulay. Naging viral sa social media ang video matapos maaktuhan ng malaalong paggalaw ng tulay. Batay sa teknikal na pagsusuri, may sira sa ilang bahagi ng tulay. Si Alan Manansala, humahataw. Hataw Balita Ngayon. Base sa naging rekomendasyon at ginawang assessment sa Biliran Bridge ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC, idiniklara na ang state of calamity sa lalawigan ng Biliran. Ayon sa Provincial Council, nagsagawa ang engineers ng Department of Public Works and Highways o DPWH Biliran at DPWH Regional Office 8 ng pagsusuri sa tulay. Natuklasan na may sira sa mga bahagi ng tulay sa ilalim ng deck slab tulad ng bridge stringers at steel cross bracing na posibleng dulot ng kalawang, pagkakalantad sa tubig alat at tuloy-tuloy na pagdaan ng mabibigat na sasakyan araw-araw. Bagay na nagpapabagal ngayon sa transportasyon ng mga produkto at mahalagang supply na nakaapekto sa lokal na ekonomiya. Dahilan ito kung bakit isinailalim sa state of calamity ang probinsya. Batay sa Resolution No. 321, binigyang diin ng Biliran Provincial Council ang kahalagahan ng tulay bilang pangunahing koneksyon ng lalawigan ng Biliran sa mainland ng Leyte. Matatanda ang naging viral ang mga video kuha ng ilang motorista at biyaherong patawid sana ng Biliran Bridge nang maaktuhan nito ang tila pag-alo ng tulay na nagdulot ng pangamba sa mga residente, motorista at mga netizen. Sa ilalim ng state of calamity, inirekomenda ng DPWH ang mga sumusunod na hakbang upang matugunan ang sitwasyon. Bilang narito ang pagtransport gamit ang barge para sa mabibigat na truck ng cargo at mga fuel tanker, pagtanggal at pagpapalit ng mga nasirang bahagi ng tulay at pinahihintulutan pa rin ang mga magagaan na sasakyan na dumaan. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Nananatiling bawal ang Mayon trekking o pag-akyat sa paligid ng Mount Mayon dahil sa naitatala pa rin ang rockfall events mula sa bibig ng bulkan. Nasa alert level 1 pa rin kasi ang Mayon batay na rin sa ipinapakitang aktibidad nito. Naritong humahataw na balita ni Jerry Galicia. Hataw Balita Ngayon. Hindi pa rin pinahintulutan ng lokal na pamahalaan ng lalawigan ng Albay ang sinumang nagnanasang umakyat o magsagawa ng trekking sa Mount Mayon ngayong holiday season. May mga natatala pa rin kasing aktibidad ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX sa palibot ng bulkana. Ayon kay Albay Provincial Tourism Officer Dorothy Collier, may mga alternatibong pasyalan o lugar na pwedeng puntahan ang mga turistang darayo sa lalawigan para lamang makaiwas sa pag-akyat sa bulkana. Kabilang sa nananatiling bukas sa publiko at pinahihintulutang pasyalan sa Albay ay ang Mayon Skyline View Deck na matatagpuan sa Tabaco City, maging ang Mayon Skydrive ATV Adventure sa bayan ng Daraga. Babala ng PBOX, bawal pa rin ang pagpasok sa 6 km permanent danger zone dahil sa patuloy na aktibidad ng bulkang Mayon. May namataan din mahinang banaag o crater glow, katamtamang pagsingaw at ground reformation o panandaliang pamamaga ng Mayon Volcano. Hindi pa rin inaalis ng ahensya ang posibilidad na magkaroon ng phreatic eruptions, gayon din ang pagdaloy ng lahara, lalo na kung magkakaroon ng malakas na boost ng ulan sa probinsya ng Albay. Jerry Galicia, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Nakapamahagi na ng relief goods ang pamahalaang panlalawigan ng Davao Occidental sa mga residenteng apektado ng pagbaha at landslide sa bayan ng Malita, kamakailan. Katuwang nito ang 73rd Infantry Neutralizer Battalion, 10th Infantry Division, Philippine Army, Philippine Air Force, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at ng ilang ahensya ng national government sa bayan ng Malita.
Sa ngayon kasi nananatiling isolated ang ilang lugar dahil sa mga pagguho ng lupa at kawalan ng daan. Matatandaang nasa 1,000 mga residente ang inilikas at nasa Malita Gymnasium matapos lumubog sa tubig baha ang ilang lugar sa Malita. Kahapon inumpisan na ang ginawang clearing operation sa ilang barangay na Malita matapos mag-iwan ng maraming kalat at putik sa lugar matapos ang naturang kalamidad. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Lunes. Panoorin natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau, Pag-asa. Patuloy nga po ang mapaulan sa malaking bahagi ng bansa dahil pa rin sa iba't ibang weather systems. Una na dyan ay ang pag-ihip pa rin ng amihan or northeast monsoon sa malaking bahagi po ng northern and central Luzon. Yun namang shear line o yung linya kung saan nagbabanggaan po ang northeast monsoon at mainit na easterlies, nagpapaulan din sa ilang parte pa ng central and southern Luzon. Habang sa natitirang bahagi ng bansa, andyan pa rin ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ na siyang linya po na nagtatagpuan ang hangin from the northern and southern hemispheres, kaya't mataas din po ang tsansa ng ulan lalo na sa may eastern Visayas at paligid ng Sulusi. Pero base sa ating latest satellite animation, wala po tayong nakikitang low pressure area or bagyo na makakaapekto sa ating bansa hanggang sa mga susunod na araw or hanggang sa mga unang araw ng 2025. Dahil pa rin po sa pag-ihip ng amihan sa may northern Luzon, asahan pa rin ang gale warning or matataas sa mga pag-alon hanggang 4.5 meters. Kabilang na dyan ang baybay ng Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, pababa ng Northern La Union, hanggang dito sa may Isabela, hilagang bahagi ng Aurora, at northern and eastern coast of Polillo Islands. Yung mga pag-alon po dyan, nasa 1.5 palapag po ng gusali ang equivalent. So delikado pa rin ito for small sea vessels, especially yung ating mga nagsisiuwian pa rin ng mga kababayan sa kanilang probinsya dito sa may Polillo Islands as well as extreme northern Luzon. And in the coming days, posibleng bahagyang hihina yung mga pag-alon, pero medyo maalon pa rin hanggang 3 metro, 3.5 metro sa malaking baybayin po ng northern Luzon. Sunrise po natin ay 6:20 in the morning at ang sunset ay 5:37 ng hapon. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja. Mag-ingat po tayo. Hataw Balita ngayon. Doon sa ating mga kababayan, kailangan doon sa mga warning ng ating mga kinatawan ng Pag-asa, ay kailangan sundin yan, amigo Sherwin. Dahil baka mamaya prenti sila, yun pala, mayroon mga pagbaha na mangyayari, pagkatapos mayroon mga pagsama ng panahon. Kaya they have to be alert, mga kasambahay. Huwag natin i-disregard yung mga warnings ng Pag-asa. At bukod dyan, Ani, itong pagpapalit nga ng taon, ilang araw na lang. At syempre, ang mga issue dyan, itong paputok, yung pag-iingat ng ating mga kababayan sana, lalo na ng mga bata. Wala sanang maapektuhan, matuto na tayo sa mga pangyayari at mga sakuna na nagdaan, Ani. That's correct. Ano po, mga kasambahay. Pero ang magandang balita, parang nababawasan. Hindi ito katulad noon na napakarami ang napuputukan. Maraming salamat doon sa mga nakikinig. At doon naman sa hindi nakikinig, sana po ay matauhan kayo doon sa mga nakikita nyo. May mga reported na rin na nangamatay, di ba, amigo Sherwin? Kaya doon sa ating mga kababayan, yun po ang aming paalala sa inyo. Ayan. At kabilang sa mga napuputukan dyan, Ani, mga bata, yung mga dumadampot ng mga hindi sumindi na paputok. Ayan, yan ang nangyayari dyan. At saka, ang pinagtatako ko naman dito ay yung mga magulang dapat na sa mga panahon ngayon ay dapat po hindi natin iniiwanan ng mata natin yung mga bata dahil syempre baka mamaya magaya yan doon sa mga kalaro nila na madadampot din ng mga paputok na hindi sumabog, hindi talaga pumutok. Paghawak nila yung paputok na yan, doon sa kamay nila po sasabog. Maiwasan sana natin yan, kaya sabi nyo nga, mas gusto ninyo ng masaya na pagpapalit ng taon. Hindi sasaya yung pagpapalit ng taon kung mayroon isang miyembro ng pamilya na madidisgrasya po. Okay. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa isasagawang mass indoctrination ng MCGI. Day 1 po tayo, mamayang 7
p.m. Philippine Time. Sa official MCGI social media accounts, kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy din po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po'y nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Nais po namin kayong anyayahan. Ang ating mga kababayan, inaanyayahan natin, mga kasambahay, ating balikan ang mga pangyayari at mga issue na pinag-usapan at nagmarka ng kasaysayan ngayong 2024. Samahan niyo po kami sa aming gaganaping Repaso 2024, ang UNTV Special Coverage. Mapapanood po yan bukas, December 31, alas 8 ng gabi. Live niyo po yan na matutunghayan dito sa UNTV News and Rescue, Channel 37, at maging sa ating mga official social media account. Sa darating na December 31. Sa kahuli-hulihan ay asahan ninyo, wala na pong extension yung modernization. Hindi pa sila nakontento. Tinanggalan na nga nila kami ng prangkisa, kukunin pa nila yung jeep. Muli nating tunghayan mga issue na pinag-usapan ngayong taon. Ito na po ata ang pinaka-corrupt na budget sa history ng Pilipinas. Ayuda is not charity, it is justice. Sa mga kontra sa ayuda, handang ipakita ng administrasyong ito kung saan napunta ang bawat sentimong inilaan para rito. Muli nating tunghayan mga issue na pinag-usapan ngayong taon. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke, nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. Ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente. Paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Mga balitang tinutukan ng taong bayan at binantayan. Definitely hindi po ako spy. Repaso 2024, ang UNTV News and Rescue Year-End Coverage. I want to be clear. The United States defense commitments to Japan and to the Philippines are ironclad. They're ironclad. Salamat po sa lahat po na nagdasal po sa amin at sumuporta. Live ninyong mapapanood sa UNTV 37 at sa official YouTube channel ng nag-iisang public service channel ng bansa. Repaso 2024, Martes, December 31, alas 8 ng gabi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Kawikaan, Kapitulo 15, talatang 2,4. Ang dila ng pantas ay nagbabadya ng tuos ng kaalaman, ngunit ang bibig ng mga mangmang ay nagbubugso ng kamangmangan. Ang dilang magaling ay punong kahoy ng buhay, ngunit ang kalikuan niyaon ay kasiraan ng diwa. Ani, gusto ko lang pasalamatan si Calamba City Mayor Ros Rizal sa pagpapahintulot niya na magamit natin ang Jose Rizal Coliseum nitong nagdaang Sabado sa MCGI Thanksgiving. Ganoon na rin ang kanilang POSO head si retired Colonel Conrado Boy Masungsong at ang head ng GSO si Ma'am Connie at ang Engineering Department andyan si kasama diyan si Engineer Roland diyan sa Coliseum.
At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-30 sa buwan ng Disyembre 2024. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.